Ay, ano ba yun? Ganun lang ka, ano yun? Tsaka, pasensya na po kayo ha, nananawagan ako mabashake Revilla. Ilang araw na po itong PLDT namin, wala kaming signal TV, wala rin kaming internet, kaya nagdudusa kami dito sa pagva-vlog. Ano ba yan? Nag-e-echo ako. At saka wala kaming background music na maganda matino. But welcome po sa isa na namang special episode ng ating Unbearable Channel. Pasensya na kayo sa aming, alam mo, hindi naman kami magaling sa mga technical pag sa bahay-bahay lang. Pero pag sa mga studio namin, bongga kami ano. At since nasa bahay kami at Unbearable Channel ito, sa mga subscribers namin na nagmamahal sa amin at naniniwala at nagtitiwala at deadma lang sa mga sound effects, go! Pag-usapan natin kasi parang lalong tumitindi ang pagkukumpara dito kina Kaloy Yulo at saka kay AJ Obiena, kasi simula nga nang dumating sa bansa, nagsipagbalikan sila sa mga respective na mga competitions nila at nagbigay ng karangalan sa ating bansa. Talagang lalo na itong si Kaloy na syempre pa imbis nga i-celebrate ng sambayanan yung tagumpay niya sa pagbibigay ng 2 medalya sa atin, at ngayon sa paghahakot niya o paglilikom daw talaga ng napakarami niyang mga cash prizes, bahay at lupa, condominium, etc. ay talaga namang nahaluan o nababahiran ng hindi kagandahang imahe dahil nga dito sa mga akusasyon ng pagkabilang panig at sa pangingialam, o ayan, gagamitin ko yung term, pangingialam ni Chloe San Jose, na obvious naman na, alam mo yon, na ginagamit niya at sumasakay siya sa popularidad ni Kaloy, at ginagamit niya yung issue. And the latest nga na nababalitaan natin is yung dating gymnast coach ni Kaloy, I forgot the name, na meron silang dating group chat, private group chat, na may username na linlangin mo or something, na ini-screenshot lang di umano nito ni Chloe yung mga gusto lang niyang ipalabas sa social media para palabasing mas biktima siya kumpara dun sa nanay ni Kaloy na si Angie, o Tita Angge ang tawag nila, o si Angela Yulo, Pokis Yulo, yun, na sumisikat na rin ngayon dahil ang ibang netizen tinatawag naman siyang pa-victim dahil di umano sa pagbebenta niya online ng mga di umano branded na mga damit sa murang halaga, ay nagba-viral siya, and kino-connect ng maraming netizen na ito marahil yung nung mga panahon na hawak mo pa ang bank account o ang pera ni Kaloy, kaya chuchuchu, may mga ganong espekulasyon. Ginagawa na rin ng sambayanan ng kwento na talagang melodrama na ang dating, na hindi nila nakikita yung napakasimpleng usapin na sa kulturang Pilipino talaga, kahit anong ginawa sa'yo ng magulang mo, particular ito sa issue ni Kaloy ay nanay mo, napakadaling pag-usapan kasi hindi mo dapat na pinaparamdam o pinapakita, kahit pa siguro inapi ka, minaltrato ka bilang anak. Hindi mo dapat naman gagantihan na porque nananagumpay ka at nagkakamal ka ng daan-daang milyon na salapi, nagmamalaki ka na. Kasi sa kulturang Pinoy pa rin, importante pa rin, lalo na yung mga Kristiyano na naniniwala sa Biblia, yung i-honor at talagang irerespeto yung magulang mo, particular sa issue na to, ang nanay mo. Ulit-ulit na natin sinasabi yan, na parang napakahirap bang lunukin or gawin Carlos o Kaloy, na naniniwala tuloy ang sambayan na talagang nabilog na ang ulo mo nitong ni Chloe. With all due respect sa iyo, Chloe, at sa pamilya mo na sinasabing mayaman di umano, ganyan-ganyan, na tumulong kay Kaloy. Nandun na tayo. Gusto ka namin pasalamatan. Kung gusto mo pa, bigyan pa namin ikaw ng maraming gintong medalya para sa ginawa mong yan na pagtulong dahil pagpapakita mo ng pagmamahal kay Kaloy. Pero sana nga, ikaw yung nagsisilbing tulay sa gusot nitong pamilya, na hindi na lang ang nanay ni Kaloy ang tila nagsasalita ngayon, dahil kahit yung tatay niya, yung mga kapatid niya, na yung isang kapatid nga niya, yung Eldru ba yun, na nagtatagumpay na rin sa gymnast, nakakakuha na rin ng mga gitong medalya din sa Asian something na sinalihan niya recently lang. So, alam mo, bilog ang mundo. Ngayon, nananagumpay kayo. Siguro, tinatamasa mo ngayon at sa tabi nga ng netizen, nabibilog mo ang ulo ni Kaloy, but eventually, lahat yan nawawala.
tingnan mo si Manny Pacquiao for the longest time. Isa siya sa itinuturing na pinakamatagumpay na atleta sa buong mundo at nagdala talaga ng banderang ng Pilipinas sa mundo sa international sports scene na talagang ang mga brands, ang mga ibang bansa nakilala ang Pilipinas na ganito. Nakailang championship siya, ilang crown, ilang belt ang nakuha niya na talagang world champion siya. Pero tumakbo ng senador, naging okay naman siya senador, tumakbo ng presidente, hindi rin naman nadala nung kasikatan niya. Pero look at him now, with all due respect na buti na lang marami rin mga nag-a-advise kay Manny na sinusunod at nakikinig, kaya naman yung yaman niya kahit papano napapanatili niya. Pero in terms of popularity, in terms of hinahanap pa ba siya ng mga tao, hindi na ganun kainit katulad nung dati. So pinapatunayan dito na yung kinang, sa panandalian niya lahat. So ikaw, Chloe, kung talagang mahal mo si Kaloy at sana pinapayuhan mo siya, imbis na gatungan mo, padala, katulad ngayon, yung coach mismo ang naglabas ng mga ebidensya na meron kayong group chat na sinasala mo lang yung mga gusto mong ipakita sa madla para magmukhang ikaw ang biktima at kontrabida itong nanay ni Kaloy na dapat hindi ganun, di ba? Pati nga yung mga lolo-lola nila tinawag ng mga squatter, squammy daw na mag-isip, magsalita, etc. na alam mo napupulang kasi saan ba galing si Kaloy? Doon din sa pamilyang yun, hindi naman porket na involved sa iyo, Chloe, naging ginto na rin ang tingin ng mga tao sa kanya or nag-iba na rin ang estado niya sa buhay. Hindi. Kasi yulo pa rin siya, pamilya pa rin siya ng Pokis at yulo. Na, yun ang angka ng pinanggalingan niya. Ang dugong nananalaytay sa kanya ay dugong Pokis at yulo. O di ba magkaroon ka man ng involvement sa kanya at granting, magkatuluyan kayo, magkaroon kayo ng mga anak, sa kasaysayan, pag lalo ngayon social media, nandiyan lang yung mga ganyan, gugustuhin mo bang ganun ang madatnan ng inyong mga magiging anak kung sakasakali? Eto tayo ngayon pupunto ngayon sa kabilang dako. Itong si Ernest John Obiena na pole vaulter, fourth placer sa kanyang sinalihang discipline, sports discipline na pole vault sa Olympics. Hindi man siya nakapag-uwi ng medalya, pero nang dumating naman siya sa bansa, kahit nung nandun pa siya, sobra siyang minahal, lalo na ngayong nagpapa-interview na rin siya, parang nagiging showbiz na rin ang datingan kasi pag nagpa-interview ka na sa mga Boy Abunda at mga iba pang programang may kinalaman sa entertainment, nagiging showbiz personality ka na rin ang tingin sa'yo ng mga tao. So, si Ernest Obiena, nakuha niya yung pulso ng mga manunood kasi napaka-desenting kausap, matalino, yung pagiging bihasa niya sa pagsasalita ng Ingles at ng Tagalog, wow! At saka napaka-humble niyang magsalita na sa sports world ngayon or sa mundo ng social media via sports, siya ngayon pinatawag na cutie, gwapo kasi nga nakakagwapo nga naman ang tangkad-tangkad niya, kahit physically hindi siya yung mga pwede mong iliga sa mga hilera sa mga Piolo Pascual, etc., Jericho Rosales, hindi siya ganun, pero ang lakas ng karisma niya, lalo na't nakikita mong yung pagpupursige niya na i-represent yung Philippines at pagmamahal niya sa ginagawa niya ay nakikita mo. Hindi naman natin inaalis kay Kaloy din yun, di ba? Nakita din naman natin sa maraming pagpupuyat. Pero bibiliban mo talaga si EJ Obiena kasi ultimo yung mga nagpuyat para panuorin siya nung lumalaban siya sa Olympics, pinasalamatan niya na hindi naman natin narinig kay Kaloy, with all due respect. Si Kaloy ang pinasalamatan generic, lahat general niyang binabanggit. Pero itong si EJ talagang ultimo yung mga nagpuyat, ultimo yung mga nag-organisa ng ganito, pina-thank youhan niya. And yun na nga, sabi ng mga quote-unquote, forgive or pardon my expression, yung mga edukado, na makikita mo nga daw, differentiate mo ngayon yung klase ng disiplina, klase ng pagpapalaki sa dalawa ng mga parents nila at klase ng edukasyon din na nakuha nila through the years hanggang maging mahusay nga sila at kinikilalang mga top-notch athletes sa bansang ito. Makikita mo yung difference kasi yun yung nasundot ni EJ Obiena na very soon, although siya ngayon, nagpapahinga kasi nagkaroon siya ng injury doon sa after Olympics kasi may sinalihan pa siyang competition na world competition sa vault na hindi ko alam kung nakapwesto rin siya,
Pero nagka-injury siya at gusto niya magpahinga. On September 15, malamang paglabas nito, nandun din tayo, nakisilamuha din tayo sa kanyang fan meet, meet and greet sa isang lugar dyan sa Ayala Mall, na pupuntahan po ng Unbettable Channel para ma-interview po natin si EJ. Kasi nga, ako pa, kahit nung last Olympics pa, nung 2020 tama, no? 2020 Japan o Tokyo Olympics, ay talagang hinangaan na namin siya at talagang sinabi na namin isa rin siya sa mga talagang crush namin. Ang mga crushes namin na talagang naman nagbigay ng kakaibang positivity sa ating lahat, di ba? Na taliwas nga, kaya nga nagkakaroon ng comparison, taliwas kay Kaloy Yulo na imbes na maging positive yung victory na yung triumph na dapat na sineselebrate ng lahat, na uuwi nga dahil dun sa bangayan. At lalong yung inaasahan nating Chloe San Jose na supposedly ay magtutulay at magsisilbing, alam mo yon, instrumento, hindi lang. Kasi kahit anong isipin, kahit anong sabihin mo, Chloe, ang tingin sa'yo ng tao, oportunista at mukha kang pera, talagang pera lang ang habol mo. Dahil sa ngayon nga, ang balita namin, dahil sinasabi nga, squatter magsalita itong pamilya ni Kaloy mula sa mga lolo-lola niya hanggang ngayon sa tatay niya. Sinasabing, porque hindi nabigyan ng pera itong pamilya niya, iyon ang inaano ni Chloe, para pinagmamalaki kasi siya ngayon ang may hawak at nahahawakan niya sa liig. Kasi nagli-live-in sila, siguro hindi nga natin alam kung paano pa-tumbling-tumbling ang ginawa. Again, humingi ako ng dispensa kasi kahit naman hindi naman tayo mga grade 1 na dito na nag-iisip ng, alam mo yon, na nagsasama ang isang babae at isang lalaki sa isang kwarto, isang bahay, na hindi natin masasabi kung ano mga pinaggagawa nilang tumbling doon. Kaya siguro right now, ang ipagdasal natin, sana itong si Kaloy, lumiwanag ang pag-iisip niya at balikan niya yun lang yun, simple lang, balikan lang yung pinagmulan niya, yung roots na pinagmulan niya. Then, kung may gusto man siyang baguhin ngayon, wala namang problema eh. Gusto niyang i-improve ang buhay niya, i-level up ang pagkatao niya, wala rin problema. But ang pinaka-issue kasi dito, hindi mo dapat tinatalikuran, that's the term. Hindi mo dapat tinatalikuran. Pwede mong for the meantime, kalimutan muna, isang tabi, pero para totally talikuran at i-ignore ang pamilya mo, hindi na nanay lang pamilya mo, malaking ano yun sa kulturang Pinoy. At bilang Pilipino, hindi ka susuportahan ng mga tagahanga mo. Sa ngayon, nag-i-enjoy ka pa, masaya ka pa, marami ka pang pere, marami pang properties. But then again, inuulit ko, lahat yan nawawala, fleeting, nauubos yan. Ilang mga personalidad na sumikat sa mundo ng sports, ng showbiz, ang nakita namin na naging saksi kami sa ganyan. Sikat, ang daming commercials, ang daming advertisements, ang daming movies, ang daming mga TV shows, etc. Pero pagkalipas ng ilang panahon, lalayo pa ba tayo? Isang national artist natin na nung mga panahon talaga naman, na talaga ang dami rin mga taong kumabit sa kanya at lahat, di ba? Ate Guy, na talaga namang isa sa pinaka super bilyonarya na kung naipon niya mga salapi niya at nahawakan ng tama. At dahil na rin sa mga wrong choices, kumbaga, yun ang nangyari sa kanya. Kaya ako, naniniwala talaga ako, itong pagkukumpara natin kay EJ at saka kay Kaloy, may sana may makapagparating, kasi nakikita mo talaga yung klase ng disiplina nga, edukasyon at saka yung pagkatao mismo, para sabihin natin na ang isang atleta ay hindi sinusukat lamang sa pamamagitan ng mga medalyang nakukuha niya, kundi kung ano talaga yung gusto niyang ibahagi sa mundo sa pamamagitan ng kanyang sport na nire-represent. May medalya man o wala, kung mahusay kang nakikisalamu at nakikita ng tao sa pamumuhay mga maganda, bongga ka, di ba, Donita? At dahil dyan, pasamantala po magbababay ang Unbettable Channel, walang personalan, walang bashing, nagbibigay lang po tayo ng opinion at pagkukumpara base na rin sa mga napapanood at naririnig natin sa mga personalidad na ating pinag-uusapan. Ang inyong ligot, Papa Unbettable Nabus. Mwah! Yes!